Na po, no? Ang ating pag-uusapan ngayong araw ay tungkol po sa heart failure. At mahalaga pong pag-uusapan to dahil marami pong nagkakaedad, lalo na po yung mga may alta presyon, yung mga mataas ang blood cholesterol, blood triglyceride, ay maaring may ganitong problema. Yung iba, maaring ramdam nila, pero yung iba naman parang wala pang nararamdaman, no? Pero mahalagang pag-usapan to dahil kung alam natin yung dahilan ng pagkakaroon ng heart failure, ay baka maagapan natin. So ano ba ang heart failure? Pag sinabing heart failure, yung pagbomba ng ating puso ay maaring hindi na sapat. Wala pong sinasabing hindi na bumobomba, no? Ang sinasabi lang, bumobomba pa ang ating puso, pero hindi na sapat. Insufficient ang pagkalat ng dugo sa ating buong katawan. Kasi po ang trabaho po ng puso ay magbomba at ikalat lang po ang dugo sa buong katawan. Yan ang pinaka-trabaho ng puso, wala nang iba. So pag kayo po ay nabusted, o kaya kayo ay naghiwalay na mag-asawa o mag-boyfriend at nagkaroon ka ng mga tinatawag na broken-hearted, no? Eh hindi naman po sa puso yan. Eh yan ay nasa utak. Okay. So pag sinabi nating heart failure, hindi nangangahulugan na hindi na gumagana ang puso. Mahina lang ang pagbomba ng puso. Kasi ang tamang salita, pag sabihin nating hindi na gumagana ang puso, ang tawag heart attack. O kaya nasabihin natin cardiac arrest. Talagang wala na. So, ano mga dahilan kung bakit humihina ang paggana ng puso? Number 1 na dahilan, humihina po yung muscle. Kasi ang ating puso gawa sa muscle. At ang isang dahilan na pwedeng magpahina ng ating muscle ng puso ay yung tinatawag na sakit na cardiomyopathy. From the word cardio, ibig sabihin puso, myo, ibig sabihin muscle, at pati, galing sa salitang pathology, ibig sabihin sakit. So nagkasakit ang muscle ng ating puso. So, pwedeng hindi na makabomba ang puso. Dahil ang puso ay nahalintulad natin yan sa isang goma. Yung gomang bago, tinatawag natin na elastic. At ganoon din ang puso. Habang naluluma yung goma, ganoon din yung puso, naluluma din. At medyo nababawasan yung pagiging elastic o yung parang nababanat-banat na property ng ating puso. So bukod dun sa isang sakit na tinatawag na cardiomyopathy, ano pa mga pwedeng magpahina sa isang tao sa kanyang puso? Pwede rin pong may problema sa valvula ng ating puso. Kasi ang puso natin halos may halintulad natin yan sa tubo ng nawasa o tubo ng ating tubig. Kung saan may tinatawag na gate valve. Ibig sabihin nun, kinokontrol nito yung pag-backflow ng tubig. So, di ba, pag tayo nagbukas ng gripo, isang direksyon lang ang pagdaloy ng ating tubig. Ganun din ang ating puso. Ang valvula ay kinokontrol nito yung pagdaloy ng ating dugo sa buong katawan at hindi ito nagba-backflow. Hindi pwedeng bumalik. So, one way lang po yan. Sa anumang dahilan, nagkaroon ka ng mga problema sa valvula at yung pagbomba ng puso mo na apektuhan, natural. Dahil sa sobrang pahirap sa puso, ito ay humihina at nagkakaroon ka ng tinatawag na heart failure. Yan. So ano pang pwedeng dahilan? Yung mga taong may alta presyon. Kung meron po kayong alta presyon at ito ay umabot ng 5 taon pataas at hindi kontrolado ang blood pressure nyo, ibig sabihin, minsan mataas, minsan mababa, yung pagtaas ng inyong blood pressure ay nagbibigay ng dagdag pahirap sa inyong puso. Kaya hindi kayo magtataka dapat kung kayo po ay nagpa-x-ray, chest x-ray, o kaya nagpa-ECG, at lumabas po na resulta, cardiomegaly, o kaya enlarged heart. Ang ibig sabihin po nun, ng cardiomegaly, cardio, puso ulit, mega, parang superstar, megastar, malaking bituin. So, malaking puso. Cardiomegaly ang ibig sabihin. Bakit lumalaki? May halintulad naman natin yung puso natin sa ating bisig o ating braso. Kung tayo nagbubuhat ng mabigat, mas mabigat ang binubuhat natin palagi, mas nagpupuwersa ang ating braso at ito'y lumalaki.
So kaya may mga bodybuilder, ang lalaki ng kanilang mga pandesal at monay sa tiyan, pati sa braso. So ang nangyayari ngayon, ang puso rin natin, pag nahihirapan, nagbubuhat ka ng mabigat, nagbubuhat din ang inyong puso ng mabigat na load. Yan nangyayari po niyan, unti-unting lumalaki yung muscle. Ang problema, hindi natin 100% na mayahambing ang ating braso sa puso. Kasi ang braso, pwede mong ipahinga, isang buwan na hindi ka lang magbuhat, ay maaring lumit na yung braso mo. Pero ang puso, hindi mo pwedeng sabihin na huwag ka munang bumomba ng isang buwan para lumit yung puso mo. Hindi pwede. Sa madaling salita, itong mga binanggit ko, yung pagtaas ng presyon, isa sa masasabing pinaka-dahilan kung bakit po nagkakaroon ng heart failure. So ngayon, anong ibig kong sabihin? Bakit ko lecture to? Ano kaya? Sige nga, isip. Ano kayang dahilan bakit lecture ni Doc ang heart failure? At sinasabi niya na ang alta presyon ang pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng heart failure. Ano sa tingin niyo, Lolo at Lola? Siguro lang, wala lang maisip na topic si Doc Gary ngayong araw, kaya itong diniscuss niya. Pwede ba yun? O, kaya niya sinasabi to, para yung mga nakikinig na may alta presyon, ay pilitin na manormalize ang kanilang blood pressure, ma-regulate, para makaiwas sa heart failure. Ano sa tingin niyo doon sa dalawang dahilan? Sige, sagot. Yung unang tatawag dito na tamang sagot, bibigyan ko ng premyo. Mamimili lang, letter A o letter B. Ang tanong, letter A, kaya lecture ni Doc ang heart failure kasi wala lang siya maisip na topic. Letter B, kaya niya lecture ang heart failure para yung mga nakikinig na may alta presyon ay makinig, sumunod na ibaba ang kanilang blood pressure para makaiwas sa heart failure. Yung unang tatawag dito sa estasyon, hindi ko ibibigay yung number. Kasi kung talagang listener ng DCRH, alam niya yung number eh. So yung unang tatawag na tama ang sagot, letter A or letter B lang, bibigyan ko ng premyo. Ano ang premyo? Teka, ano bang magandang premyo sa November 1st? Bibigyan ko ng kandila. Okay na ba yun? Yung malalaki. Yung may dragon na kandila. Ayan, uso yan sa mga Chinese eh, yung may dragon. Tingnan natin. Basta may tumawag Mr. Owen, pakicheck mo na lang baka mamaya may tumawag Basta A or B lang ang sagot, tapos kumpletong pangalan, pati address saka cellphone number o telephone number para matawagan ko bukas. Bibigyan ko ng premyo. Okay. Mahirap yung tanong na yan. Tingnan natin, ha? So ngayon ang tanong, ngayong meron kang heart failure, ano ba ang pwedeng maramdaman ng isang tao may heart failure? Abay, pwedeng wala. Kasi kung mild lang naman nag-uumpisa pa lang, wala kang maramdaman. So, mararamdaman siguro yung mga problema na may kinalaman sa blood pressure. Minsan nahihilo, sakit ulo, sakit batok, konting sakit ng dibdib. Pero pag malala na, ganito yan. Yung heart failure, hatiin natin sa dalawa. Meron tinatawag na left side at may tinatawag na right side. So, may left and the right. Parang kamay. Left and the right. Ano mangyayari kung meron kang left-sided heart failure? Yung left side muna ng puso ang pag-usapan natin, Pag left-sided heart failure, nag-accumulate ng fluid sa baga. So gusto kong intindihin ito, So ano yung posibleng maramdaman kung ang puso mong kaliwa ang may problema? Number 1, pwedeng nahirapan ka huminga. Breathless, kinakapos ng hininga. Breathlessness ang tawag doon. Nung una, napansin mo na pag naglalakad ka lang, medyo kunin lang yung name, So, bakit ganun? Dati, nakakalakad ako hanggang kabilang kanto. Ngayon nakakailan hakbang pa lang ako. Pero, ang masama na to, habang tumatagal, minsan, wala ka namang ginagawa, hinihingal ka pa. Left-sided yan, ako. Tapos wala ka namang asthma, wala ka namang pneumonia, wala kang emphysema, wala kang ubo. Pero ganun ang naramdaman mo, kinakapos ka ng hininga. Una, pag kumikilos ka o nag-exercise ka, ngayon, wala ka nang ginagawa. Hanggang sa
hindi ka makatulog ng 1 o 2 unan lang. Mas komportable ka pag 3, 4, o kaya mas gusto mo na natutulog ka na nandun ka na lang sa table o sa mesa na nakayuko. Aba, nangyari ba sa inyo yan? Tapos, natutulog ka naman, bigla ka na lang parang kinapos ng hininga na parang nag-aagaw, parang nag-aagaw buhay, hindi naman. Parang inaagaw or tinatawag na, you want to catch your breath. Parang, yan. Gusto mo buksan yung bintana, samantala natutulog ka lang, wala kang ginagawa. Yan, kadalasan yan, senyalis ng left-sided heart failure. Tapos pag minalas-malas pa tayo, may chest pain. Tapos pag dura mo, makikita mo yung plema medyo kulay pink, frothy na tinatawag, no? Medyo pinkish. Yan. Tapos syempre dahil yung tubig na nandun sa baga mo hindi makalabas, nahirapan ka huminga. So kailangan pumunta sa doktor. Yung iba kailangan lagyan ng tubo sa gilid para ilabas yung hangin. O yung iba naman baka makuha naman sa pagbigay ng doktor ng mga diuretics o pampaihi. So tandaan nyo, pag ang problema, hirap huminga, aba, left-sided yan. Pag right naman kaya? Pag right-sided naman, ang pakiramdam mo, palaging pagod. Tapos may manas ka sa binti. Yan, tandaan nyo po yan, ha? Mahalaga po yan. Kasi minsan pupunta kayo sa doktor, ang daing nyo, may manas ako, doktor. Aba, kasi kumakain ka na maalat Yung pala, yung pamamanas pala, isenyalis na may problema pala sa puso. At right-sided naman na may diferensya pag may manas kayo at parang hinahapo na may kasamang palaging pagod o nangihinang pakiramdam. Right-sided yan. So, maisip niyo ba yon? Halimbawa, namamanas kayo, isipin nyo kasi matagal akong nakatayo kasi sabi ng doktor, mahilig ako kumain ng maalat. Yung pala, may problema ka na pala sa tinatawag na heart failure. Na minsan tinatawag na congestive heart failure dahil may kinalaman sa mga ugat na hindi nadadaluyan na maayos. So ano ang risk? Anong pangamba ng pagkakaroon ng heart failure? Ano yung pangamba? Unang-una, kung tutuusin, hindi naman fatal to, hindi naman nakakamatay. Kung nabigyan ka agad ng gamot, kung nabawasan na yung mga nararamdaman ng pasyente. Kasi may mga pasyente po na may heart failure, pero dahil sa pagsunod nila sa doktor, sa ano man dapat kainin, ano mga dapat iwasan na pagkain, at pag-inom ng gamot na ibinigay ng doktor na tinatawag na maintenance drug, ibig sabihin habang buhay, maaari pong makaiwas tayo sa mga matitindi pang mga problema balang araw. So, ano yung mga dapat gawin kung nakakaramdam po kayo ng sinasabi kong hapo, o kaya pamamanas, o kaya matinding pagkapagod, maski walang ginagawa, sobrang paghingal, maski na konti lang ang kilos nyo, ano mga dapat nyong gawin? Well, ito pong dapat nyong gawin. Pero, meron pong tamang sagot na. May isa pong sumagot na ang pangalan, paano ba pilid no? Engit. Kala ko inggit Engit Susan. Ang sagot niya po ay letter B as in boy. Very good. Taga Antipolo City. Mami, nasa akin na yung number niyo Tatawagan ko po kayo sa pamamagitan ng aking sekretarya bukas para sa inyong premyo. Ano po bang gusto niyong premyo? Ikaw papapiliin ko. Ito ang pagpipilian. Kandila? Ataol? Ano ba naman yung pinagsasabi ko? Hindi ho, biro lang. Padadalang ko po kayo ng isang radyo. AM, FM na di baterya, di kuryente, na nakalak po. DCRH lang. Lunas lang. MWF 7:30 to 8:30. Sa kagabay sa kalusugan tuwing linggo, alas 5 hanggang alas 6. Yun lang ang mapapakinggan nyo po doon. Wala nang ibang stasyon. Yun lang. Mami Susan, abangan nyo po yung tawag tomorrow. So, mabalik na tayo. Ano pong dapat yung gawin? Kung hinahapo, natutulog, biglang nagising na parang nalulunod, o kaya nagmamanas, napabalik-balik, o kaya nangihina, na matinding paghihina, pumunta ka agad sa doktor. Alam nga naman pumunta kayo sa barbershop, o pumunta kayo sa beauty parlor. Siyempre doon kayo sa doktor pumunta. Maaring advice ng doktor unang-una, pa-chest x-ray, baka makita yung size ng puso, malaman din kung may problema sa baga, kung may tubig. Maaring magpa-ECG,
ang ECG para malaman po kung may mga problema sa valvula ng puso, malaman din yung mga sukat at mga function ng inyong puso, at bahala na po yung doktor kung ano yung mga susunod na gagawin, depende sa makikitang resulta. So ano ang treatment? Tulong pang sarili mo na. Siyempre, kung hinahapo ka na, medyo babawas-bawasan mo yung activities nyo. Kung sinasabi nga ng doktor na huwag ka mag-exercise ng matindi, wag mo na. Pero hindi naman sinasabing dapat humiga ka lang palagi at hindi naman sinasabing tulog ka lang ng tulog. Kailangan din kumikilos din. Pero may limitasyon. Pangalawa, siyempre, ikonting stricto na pagdating sa pagkain ng mga maalat na pagkain dahil madadagdagan pa yung fluid ninyo sa katawan. Then, ano pa mga ibang gagawin? Pag pumunta sa doktor, kung ano man ang sinabi ng doktor, sundin, lalo na sa pag-inom ng mga gamot. Dahil itong problema ng heart failure, as long as nakokontrol po yung mga bagay na nagbibigay ng pahirap sa inyo, at nabigyan kayo ng mga nararapat na gamot, ay maaaring maiwasan na po natin yung mga seryosong problema na pwede pang humantong sa kamatayan.